Hello guys. So ngayon naisipan ko mag-video update nitong Montero. Kasi matagal-tagal na ako hindi nakapag-upload. So matagal-tagal na hindi ako nakapag-upload. So marami naman nag-PM sa akin na nag-request ng paano ba yung timpla ng paa pag nag-uphill. So sa future video natin guys, mag-upload ako about yan. Kailangan ko pa mag-set up ng camera para may ibang angle kapag adjust ako sa paan. So ngayon try ko lang muna tong camera na to. Okay naman siya guys. Matagal-tagal din ako nakapag-upload. Siguro mahigit isang taon din guys. Bukas try ko mag video ito kasi magpa-car wash ako para makita nyo kung anong update itong Montero natin. Wala naman masyadong nadagdag sa accessories, so ganun pa rin yung mostly stock parts lang, wala masyadong na-add. So yung last upload ko is nandun kami sa Delagit, Cebu. Nung pumunta kami ng Osmeña Peak. So doon guys, sobrang tarik doon. Pero kaya naman ng Montero. Sayang lang hindi ako nakapag-video doon sa paano yung timpla sa paa kapag nag-uphill. Lalo na kung traffic. Kung dito naman sa city, okay lang. Hindi naman masyadong matigas yung clutch. Ito Montero 2023 kasi ito guys. 2023 na Montero. Hindi naman masyadong matigas yung clutch. Hindi compare dun sa ibang SUV na na-try ko, medyo matigas. Lalo na kung traffic. So mangangalay talaga yung paa nyo guys. Pero dito sa Montero, okay naman siya. Pero kung prefer niyo mag-automatic, lalo na kung may edad na kayo, so mas preferred ko yung automatic. Lalo na ngayon na sobrang traffic. Pero kung ikaw is bata-bata pa, so go for manual. Masarap dalhin yung manual guys, lalo na kung aakyat ka ng bundok or uphill. May-feel mo yung power ng manual. Sa automatic may power din naman, yun nga lang accelerator ka lang, wala ka ng i-shift nga gears. Dito kasi sa manual may enjoy mo first gear, second gear, yun. Pero kung baguhan ka tapos diretso ka dito sa manual, maninibago ka talaga guys. Baka mamatayan pa kayo ng makina, lalo na kung matarik tapos traffic. Dito kagaya ng yung gasolina na sakyanan guys, diesel kasi ito based sa experience ko doon sa mga gasoline na makina is kapag binitawan mo agad yung clutch at accelerator at napakan mo, mabilis masunog yung gas, kaya nakakaakyat agad yung sasakyan. Pero dito sa diesel parang may delay, kahit inapakan mo na ng todo yung accelerator, may delay siya. So yan, so dito ngayon sobrang traffic dito sa Cebu. Traffic. So guys, so yung tinakbo ng Montero natin is 39,870.
kilometers. So almost 4 years na pala to guys ha. Nabili kasi ito nung September 2023. So almost 4 years na to. Tama ba? 23. Yes, tama. Almost 4 years na. Pero yung takbo pa niya is 39,800. Kasi malapitan na kasing biyahe na to guys. Tapos yung malayuan na biyahe is doon lang sa province namin. Hindi na naman ganun kalayo. Mga 100 plus kilometers lang. Ito ayun. About sa performance naman after 3 years, okay pa din naman, basta alaga lang sa maintenance. Pero ramdam ko yung clutch niya, yung clutch lining niya ba, hindi kagaya ng bago pa lang. Kasi dito ngayon parang may konting slide lang. Yan, so ito traffic pa rin. Yung sa mga nagtatanong guys kung umalog ba yung gear, gear knob natin, hindi naman siya umalog, may konting galaw lang, pero normal lang yun sa ganitong sasakyan. Yung iba kasi parang ang lakas ng alog ng gear knob. Pero dito sa Montero ko hindi naman siya kasi ganong malog, sakto lang. Traffic kahit stoplight. Sorry guys hindi ko mapakita yung harap na view kasi wala ko isang camera. Naisipan ko lang mag video ngayon. Sa susunod na video try kong mag lagay na ibang camera para may ibang angle naman. Ngayon pauwi na ako. Isipin ko lang mag-video ito para may konting update naman kasi matagal na ako hindi nakapag-upload. Maalog yung camera ko guys. Hindi talaga ako nakapag-prepare ng camera. Oh, di ba? Sobrang alog guys. Diba? So susunod lalagyan ko ng yung parang clip talaga na hindi siya malog. Grabe yung alog guys. Sorry talaga guys. Nag-stop pa. Sa mga nagtatanong naman about sa cruise control, nagamit ko siya guys doon sa dito sa CCLX. Okay naman kahit paakyat kapag nag-set ako sa 60 na takbo, kahit paakyat gumagana naman yung cruise control. Hindi ko na inaapakan yung accelerator. Kahit paakyat guys gumagana yung cruise control at hindi siya nahihirapan sa pag-akyat. Set mo lang sa anong speed na gusto mo. So 60 okay na yun. 60 km/h. Wag lang yung sobrang tulin, baka hindi nyo mapreno, mabangga ba kayo. Pero ngayon hindi ko na nagagamit yung cruise control kasi hindi na ako madalas na dumadaan dun sa CCLX. So ngayon dito na ako sa city.
city, tapos traffic pa, so hindi talaga magagamit yung cruise control dito. Yung gamit na gamit dito guys, yung clutch, yun ay yung pinakagamit dito sa traffic, tsaka yung tuhod mo. Yung iba mangangalay daw, sa akin sanayan lang guys, masasanay ka, so maka-adjust ka na kung paano yung tamang timpla sa paa. Sa fuel consumption naman is matipid naman siya guys. Basta alam naman natin diesel, matipid talaga yun. Matipid ang diesel. Pero ngayon sobrang mahal ng diesel, so parang hindi siya matipid guys. Masakit pa rin sa bulsa. I think mas mahal pa yung diesel ngayon para sa unleaded. Pero kung about naman sa kung gano'n kalayo yung matadating na full tank, tipid talaga siya guys kumpara sa unleaded. Pero kahit almost 4 years na tong kotse ko guys, is tipid pa rin naman siya. Basta yung advice ko lang guys is kapag pag-gas kayo is mas mabuti na full tank. Tapos kung mabawasan naman, dyan na kayo magpa full tank ulit. Huwag yung tig 500 ganun. Para sa akin kasi yung experience ko, kapag unti-unti yung pag-gas ba is mabilis maubos. Iwan ko ba bakit ang bilis maubos? May idea ba kayo niyan guys? Bakit mabilis maubos yung gas kapag unti-unti? Tag 500, 1,000, hindi siya sagad full tank pa. So may idea kayo guys, paki-comment naman dyan sa ibaba kung bakit mabilis maubos yung gas. Kaya yung sa akin is full tank, pero kung tipid 1,500. Ayun, subang alog na naman ng camera ko guys. Sorry talaga. Pero bahala na, upload ko na lang to. So yun lang muna ngayon guys. Mag video na lang ako ulit about sa anong update nitong Montero. Okay, so bye guys, yun lang muna ngayon. Bye.